Hollywood TV. Pagkatapos siya maggupitan ay napatunayan niyang hindi siya nagkamali ng pinagkatiwalaan. Maganda at nagustuhan niya ang kinalabsan ng gupit niya. Hindi naman ganoong binawasan ang kanyang buhok. Nilagyan lamang siya ng layers sa magkabilang gilid ng mukha para tumingkad at kinulot niyon sa pamamagitan ng curling iron. Ang sabi sa kanya ng binabaing stylist na nag-asikaso sa kanya ay katulad daw ng gupit ni Tyra Banks ang gupit niya. Nang tanungin niya kung sino ang tinutukoy nito, ay pinakitaan siya nito ng magazine. Isang supermodel pala si Tyra Banks, ngunit hindi sa buhok natatapos ang transformasyon niya. Habang tinuturuan siya ng stylist kung paano gamitin ang kolorete at curling iron na nabili niya, ay naririnig niya lumikha ng tunog si Steph. Nang pumihit siya para alamin kung ano nangyari, ay nakita niyang hawak nito sa magkabilang kamay ang antipara niyang nahati sa gitna. "Oops," sabi nito at saka humagikik. Alam niyang sinadya nitong baliin ang kanyang salamin pero hindi niya makuhang magalit dito. Napailing na lamang siya at saka nagbuntong hininga. Bago sila umuwi ng hapong iyon ay dumaan muna sila sa optometrist at ngayon sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nagka-contact lens ang kanyang mga mata. Sa wakas ay narating din niya ang kanyang opisina. Habang tinatalunto niya ang pasilyo na magdadala sa kanya sa opisina niya, ay panay pa rin ang pagpukol ng compliment sa kanya ng mga nadaraanan niya. "Miss Fial, bagay sa inyo. Miss Fial, you look nice. Miss Fial, ang ganda niyo ngayon." Ang mga iyon ang karaniwang naririnig niya. Panay naman ang pagtango, pangiti at pagpapasalamat niya sa mga pumupuri sa kanya. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo ay nakita niya lumabas si Steph mula sa pinto ng opisina ng kanyang boss. Hindi sila sabay kung pumasok. Kailangan nila maghiwalay ng sasakyan dahil kadalasang may ibang lakad dito at ang kuya niya pagkagaling ng opisina. Nagpapalitan sila ng pagbati ni Steph. Kasunod ay pinuri din nito ang ayos niya. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Ang sabi nito ay marami pa raw kailangang gawin nito. Sa sandaling panahon ng pananatili niya roon ay napagtanto niyang kung workaholic ang kuya niya ay pumapangalawa ito. Gusto niya iyon dahil ibig sabihin niyon ay hindi nito inaabuso ang pagiging nobyo ng kuya niya. Hindi porke may namamagitan dito at sa big boss nito ay papatay-patay na ito sa trabaho. Pumasok na siya sa kanyang opisina at sinimulang harapin ang mga kailangan niyang harapin. Ngunit hindi pa man nag-iinit ang pag-upo niya sa silya ay tinawagan na siya ni Alice. Siya na lamang daw ang humarap sa representative mula sa nakuha nilang sponsor para malapit sa Sport Fest na kumpanya. Kabilang ang aktibidad na iyon sa Employer-Employee Relations Program Department nito. "Ipapadala ko na lang via email ang dapat mong i-discuss sa kanya." "Okay, anong oras siya darating?" tanong niya. "Around 11. Inabot niya ang post-it pad nito at ang ballpen sa harap niya. "Anong pangalan niya?" tanong niya. Tumugon ito at isinulat siya papel ang pangalang sinabi ng taong kakausapin niya, Andre Dueñas. Andre believes in coming in prepared. Nagpagwapo talaga siya para sa meeting na yon. He took his sweet time in the shower. He donned his best pair of jeans. He even splashed on some cologne. Ayaw niyang may masabi sa kanya si Steph. He felt a little bit guilty because of the way he sort of chickened out last time. Ngayon ay pagbubutihin na niya ang trabaho. Nagbitiw siya ng pangako rito at ayaw niyang isipin ito na walang kwenta ang salita niya. Isa pa, gusto rin niyang matapos ang kalokohang pinasok niya. The sooner he got the job done, the sooner he would have it off his mind. Not that he was worried. Alam niyang mapapa-oo niya ang project niya. It was just a question of time. Alright, he knew he sounded cocky but he knew women like Fial would find it difficult to resist someone like him. Pupusta siya ni minsan ay hindi pa ito nakakatanggap ng atensyon mula sa isang tulad niya.
Kung mayroon mang manliligaw o nanliligaw rito at iyon ay isang malaking kung, natitiyak niyang malayo sa kalibre niya ang lalaking iyon. 11:00 ng umaga ang oras na meeting, ngunit 9:00 pa lamang ay umalis na siya ng bahay. Tanay to Ortigas took less than 2 hours pero mabuti nang makasisiguro siya. He needed to make a good first impression kaya hindi siya pwedeng malate. Na nagdaang gabi, tinawagan niya si Steph. Ang sabi nito ay go na uli ang Oplan. Si Luin si Fiel. Nakakaisip na araw ito ng paraan para magkakilala sila ng dalaga. Ang gagamitin nilang dahilan ay ang pagiging sponsor ng kanyang kumpanya, ang Athletes Shock sa Sportfest ng EFFI. Taon-taon ay naglalaan talaga siya ng budget para sa naturang aktibidad. He had been sponsoring the players' uniforms ever since he put up his own company. Ngunit ni minsan ay hindi kinailangan ng personal na appearance niya sa mga transaksyon mula roon. Mulat sa pool ay hinahayaan na lamang niyang staff niya na asikasuhin iyon. But this year, this was different. This year, Fiel came into the picture. Smooth flowing ang naging biyahe niya. Wala siya naengkwentrong traffic sa mga dinaanan niya kaya maaga siya nakarating sa destinasyon niya. Nilapitan niya ang receptionist. Hindi na niya kinilangan pang ibigay rito ang kanyang pangalan dahil nabasa kaagad niya ang recognition sa mukha nito. Hi, I have an appointment with Miss Fiel Alcantara, wika niya. Yes sir, sa conference room po ng HRD ang venue. Iginiya siya nito sa naturang lugar. Doon ay may 5 minuto marahil siya naghihintay bago may pumasok at nag-alok sa kanya ng inumin. He didn't drink coffee so he asked for water instead. Lumabas ang babae nagpakilala sa pangalang Malu. Pagbalik nito ay may dala na itong bottled water at baso. Inilagay nito ang mga iyan sa tapat niya at pinigyan pa siya nito ng broadsheets. Sir, pasensya na po. May ini-interview kasi si Ma'am Fiel. Mga 10 or 15 minutes pa siguro bago niya kayo mahaharap. It's alright. 11 naman talagang appointment namin. Napaaga lang ako ng dating. Nang muling mapag-isa siya sa silid ay inabala niya ang kanya sa sarili sa babasahin. Pagkalipas na 15 minuto ay muling nagbukas ang pinto. Nag-angat siya ng tingin at isang babae ang bumungad sa kanya. Lihim siyang napawaw. Dalaga ang paghanga. Now, if his project looked like someone remotely similar to this girl, he wouldn't have a difficult time taking on the task. Hindi kailangan mag-resort pa sa emotional blackmail ni Steph. On the contrary, siya pa ang magpapasalamat dito. He wondered who this breathtakingly beautiful girl was. Ano kaya ang pangalan nito? It was probably something sweet and lovely for she was sweet looking and lovely to the hilt. Definitely, he also wondered what she was doing there. Marahil ay nagpunta ito roon para sabihing madedelay ang kaunti ang meeting niya. Ngumiti ito ng kimi. Hi, you must be Mr. Andre Dueñas? Tumayo siya. Yes, and you are? Fiel Alcantara. Pakilala ni Fiel sa kanyang sarili. Pero Fiel na lang ang tawag mo sa akin. Imahinasyon na lamang ba niyang ng lalaki ang mga mata ng kaharap niya pagkatapos niyang sabihin dito ang kanyang pangalan? How odd. You're Fiel? At nagkakandabudol-budol pa ito. Yes, why? Were you expecting somebody else? Ikaw talaga si Fiel? As in, Fiel Alcantara? Natawa siya. Oo nga sabi. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Wala siyang maisip na dahilan para maging ganun na reaksyon nito. Maliban na lamang kung nakita na nito ang dating siya. Kung ganun, mauunawaan niya ang pagkabigla nito. Pero natitiyak niyang hindi pa sila nagkikita sa buong buhay niya. Matatandaan naman niya ito kung sakali. Ito kasi ang tipo ng taong hindi madaling kalimutan. Yung tipo ng tao na kung lilarawan ay may dating at tumatapak sa isip niya. Hindi sa ganon, kaya lang, he was obviously having a difficult time completing the statement. Noon niya naisip na marahil ay may nakausap na ito na nakapagbigay rito ng description niya noon. Hindi naman malabo mangyari yon. At kaya marahil mukhang nahihirapan ito magpaliwanag ay dahil hindi nito alam kung paano sasabihin sa paraang hindi siya ma-offend na katotohanan. Nagpasya na siyang tapusin ang pagdurusa nito. Never mind, let's just start over. Hi, I'm Fiel. Pagkasabi niyon ay nilahad niya ang kanyang kamay dito.
Relieved na tumikwas ang dulo ng mga labi nito. Napansin niyang maputi at maganda ang mga ngipin nito kahit medyo sungki ang dalawa sa harap. "And I'm Andre," sabi nito at saka inabot ang kamay niya. Sa pakiwari niya ay biglang naglaho ang kanyang kamay. Tila nilamon iyon ang ubod ng laking kamay nito. Pero sa kabila ng sukat ay katakatakang magaan at banayad ang hawak nito. "Please have a seat," bahagyang nabulol na sabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang narattle. Ano nangyayari sa kanya? Bakit tila masyado siyang naaapektuhan sa simpleng pagdaitin ng kanyang mga kamay sa kamay nito? Tumalima ito. Siya naman ay umupo sa kaibayo nito. Pagkatapos ay isa-isa na niyang tinalakay ang agenda ng meeting nila. "Good morning, ma'am." "Good morning, Malu." Balikbati ni Fiel. Bahagya nakakunot ang kanyang noo. Nababaghan siya dahil mas masigla ang ginawang pagbati sa kanya ng assistant niya. Mayroong kakatuwa sa ikinikilos nito, subalit hindi lamang niya matumbok kung ano. Tila ba sinisilihan nito nang hindi mawari? Ewan, hindi niya alam. Hiningi na lamang niya rito ang schedule niya para sa araw na iyon. Pagkaraang makuha niya ang printout ay nagtuloy na siya sa kanyang inner office. Binuksan niya ang pinto at nagulantang siya sa bagay na sumalubong sa kanya. Sa pondibdib na napahakbang siya paatras. Nagkabungguan tuloy sila ni Malu dahil nakasunod pala ito sa kanya. Kanino galing ang mga yan?" tanong niya. Ang tinutukoy niya ay ang floral arrangement ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Bawat isa ay may matingkad ang kulay. Dilaw, rosas, asul, puti, kahel at iba pa. Nakaka-overwhelm ang bouquet dahil bukod sa buhay na buhay at masigla ang kulay, ay ubod pa iyon ng laki. Halos sakupin na niyon ang malapad na coffee table na kinaumpukan niya. Kinikilig na humagikik muna ito bago bumangon. "Kay Andre Dueñas yata, ma'am. Iyon ang nakalagay na pangalan sa receiving docket na pinipirmahan sa akin kanina ng delivery boy ng flower shop." "Kay Andre? Pero bakit?" Humagikik uli ito. "Ma'am Fiel naman, itinatanong pa ba yun?" Sa sinasabi nito ay naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang mga pisngi. "Ang ganda," sabi na lamang niya at pagkatapos ay pinalis na niya ito. Hindi pa rin makahumang nakaupo siya sa executive chair niya. Ang sarap pala ng pakiramdam na nakakatanggap ng bulaklak. Noon lamang nangyari sa mga pagdala ng bouquet sa kanya. Hindi siya nakapagtrabaho ng maayos buong maghapon dahil maya't maya ay napapabaling ang kanyang mga paningin sa sulok ng silid kung saan naroroon ang mga bulaklak. Kung hindi naman ay binabasa uli niya ang tarhetang dumating sa kasama niyon. Maiksi lamang ang nakasaad na mensahe. "Lovely flowers to brighten up a lovely lady's day, Andre." Sa tuwin ay naiisip niya kung ano ang protocol sa ganong sitwasyon. Tatawagan ba niya ito para magpasalamat dito o hihintayin niyang ito ang tumawag sa kanya? Hindi talaga niya alam ang gagawin niya. Wala naman siyang mapagtanungan. Si Steph na nag-iisang tao na komportable siyang tanungin tungkol sa mga ganoong bagay ay wala sa bansa. Nagtungo ito at angkuyan niya sa isang furniture expo sa Germany. Ang totoo, kanina'y muntik na niyang tawagan si Andre subalit pinangunahan siya ng pag-aalangan. Hinintay na lamang niyang ito ang gumawa ng hakbang. Subalit ilang oras na nagdaraan ay wala pa rin siyang naririnig mula rito. Siguro nga'y dapat siyang tumawag dito. Baka naghihintay rin ito ng tawag niya at pareho lamang sila naghihintayan. Huminga siya ng malalim at saka inabot ang kanyang cellphone. Sa ulado na niya ang numero na tong nakuha niya sa business card na ibinigay nito sa kanya noong meeting nila. Pipindutin na sana niya ang call button nang iwan siya ng tapang niya. Ibinalik niya sa desk niya ang gadget ngunit maya-maya rin ay dinampot uli niya iyon. Siguro 3 beses din niyang inilapag at dinampot ang cellphone bago walang anong-ano ay tumunog iyon. Sa gulat niya ay nabitawan niya iyon. Mabuti na lamang at sa hita niya bumagsak iyon. Nang damputin niya ay nakita niya ang numero ni Andre ang nakarehistro sa screen. Mabilis na bilis ang tibok ng kanyang puso nang pindutin niya ang answer button. "Hello, Hania." "Hi, Fiel." Napangiti siya nang marinig ang boses nito. "Hi. Did you receive the flowers?" "Yes, ang gaganda. Salamat." "I'm glad you like them. Listen, I was just wondering, are you doing anything tonight?" "Ha?
Tama bang iniisip niyang gagawin ito? Aanyayahan ba siyang lumabas nito? Because if you're not too busy, maybe we could go out? Ha? Hindi nga siya magkakamali ng iniisip. Alam niyang para siguro siyang tanga sa kahaha. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hindi pa rin makaagapay ang kanyang diwa sa nangyari. Her very first date invite. Gusto niyang itatak iyon sa kanyang isip at namnamin ang bawat sandali. Namamangha siya dahil sa loob ng 22 taon niya sa mundo ay ngayon pa lamang siya naranasan ng iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.